Kai Sotto kontra sa mahusay na sentro mula NBL ng Australia at Australian Boomers MVP player at isa pang naturalized player ng Japan makakabanggaan. Pero bago yan, sa April 8, 2023 magtatapat ang team ng LA Lakers at Phoenix Suns. Mapuputol na kaya ang umapoy na winning streak ng Lakers with D'Angelo Russell ng tambalang Booker, Paul at KD? At kung gusto nyo magkapera habang nanonood ng laban ay tumaya na sa 1xBet. Ang 1xBet ay merong highest odds. Mag-register gamit ang aking promo code na HOOPS23 para makakuha ka ng bonus ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit. I-click lang ang link sa ating pinned comment. Tumaya at manalo sa 1xBet. Shimane Susano Magic versus Hiroshima Dragonflies. Kung ikukumpara sa ibang mga teams na nakatapat ng team ni Kai Sotto na Hiroshima Dragonflies na may mga legit NBA caliber players at former NBA players, itong Magic ay walang mga NBA players imports. Ngunit ang malaking kaibahan ng team na ito sa ibang teams na nakaharap ni Kai ay ang solidong husay nila this 2023 B-League season. Dahil lang Shimane lang naman ang top number 2 sa overall team standing na may impressive 41-7 win-loss record. Ganong katindi ang kupunan na ito, kaya't mabigat ang kupunan na ito na kakalabanin ni Kai ngayon. Tiyak na 100% na hindi magiging madali ang panalo kontra dito sa Magic. Ang Magic ay walang Asian import tulad ng huling nakalaban ng Hiroshima na FE Nagoya, pero tulad din ng mga ito ay hawak ng Magic ang isa pang naturalized player ng Japan national team. Pag-usapan natin ang mga imports na makakasagupa ni Kai kontra sa team na ito. Ang una dyan ay ang may kukonsiderang best import ng Magic at dating player sa NBL ng Australia. Ito nga yung 6'6" shooting guard na si Perrine Buford. Maliban sa pagiging banta sa opensa ng dating import ng Brisbane Bullets na ito, ay may taglay na magandang court vision si Buford, kung saan ay nakakapag-produce ito ng maraming assist sa isang laro upang mabuhay ang opensa ng kanilang mga big sa ilalim. Tinik na may kukonsidera din itong si Buford kay Kai. Kahapon lang ay nagtala ito ng triple-double kontra sa team ng Horses at 14 assist lang naman ang naitala nito sa buong game. Sunod ay ang 6'8" forward former US NCAA standout na si Reed Travis. Si Travis ay ang tinatawag na Blake Griffin ng B-League, kung saan ay gamit ang kanyang malaking pangangatawan ay kinakaya nitong makagawa ng opensa inside the paint. Malamang isa din ito sa magiging trabaho ni kayang malimitahan ng big man na ito na makasampa sa paint. Sunod ay ang 6'8" center at naturalized player ng Japan na si Nico Williams. Si Williams ay traditional bigs ang laro. Gamit ang kanyang athleticism at mahabang galamay ay nakakapag-produce ito ng opensa at depensa sa ilalim. Madalas gamitin ng Japan national team si Williams sa Jones Cup, kung saan ay talagang nagdudumina ito. Exciting matchup na naman ito panigurado para kay Kai. At ang huli ang former NBL Australian player at Australian Boomers center, ang 6'9" na si Nick Kai. Hindi na bago sa atin ang husay sa laro ng mga Australian centers. May tuturing na simple ngunit epektibo ang galaw ng mga ito sa laro. May lalapit ang style ng laro nila sa mga European centers. Kung kaya't matapos ang NBL stint ni Kai ay tila mukhang ibabalik siya sa Australia ng magiging matchup nila ni Nick. Si Nick ay may opensa sa loob man o sa labas. Sa nakaraang Asian qualifiers ng FIBA ay si Nick ang naging MVP ng Boomers. At the same time ang team captain. Tiyak na muling masusubukan si Kai ng tapatang ito dahil alam naman natin kung gaano kahusay ang mga Australian center sa ilalim at mas nagiging epektibo ang mga sentro ng Magic na si Nick at Williams sa tulong ng isa pa nilang import na si Buford na dapat paghandaan ni Kai at ng buong team ng Hiroshima Dragonflies.